Kay Yan Gerald, po. meron ka din bang kwento kagaya ni Kim na may pinagdadaanan ka but you had to do a scene na taliwas doon sa nararamdaman mo that time? Meron. Nung sinot ko yung kaka, Ayoko na yan. sinot ko, kasama ko si Sunshine Di Marie, nung sinot ko yung movie na kaka. Taliwas din ang nararamdaman ko kasi si medyo away kami ni Kim nun eh. Dun sa pelikulang yun eh. Hindi siya kasi komportable doon sa premise ng pelikula at sa mga gagawin ko doon. Which is natural naman sa mga karamihang girlfriend, mag-boyfriend at or mag-asawang artista. So, hindi ko naman kahit anong, siyempre pag naka-peak yung emotion ni Kim po, hindi ko naman kahit anong sabihin kong pagdedepensa sa sarili ko or pangako, hindi natin mafa-flatten out yung emosyon na yun eh. So habang nag-shoot ako, pandemic pa to. So naka-lock in pa. Naku, lalong nagkumukulo yung tubig sa bahay. Lalong, yung kaldero, gumaganon-ganon. So may ganun pong tension habang nag-shoot ako ng intimate scenes and everything Simula kasi yun ang Viva Max. with the leading lady. Sino? Oo, ako po ang nagsimula ng Viva Max. Gerald, umpisa ng Viva Max, guys. Hindi na. Hindi, pero sa Viva Max kasi pinatabash niya. Oo. So ayun po, yun po yung isa sa mga perfect example ng mismong pagkaka-praise nyo ng tanong na yun na habang ginagawa yung eksena na yun, may ibang nararamdaman o ibang pakiramdam mo nangyayari sa utak ko. Tutuloy, binalikan pa natin. Ikakasal na po kami Okay lang yun. Naalala ko tuloy. Ang tawag dyan, purging. Thank you po. Thank you. Kay Kim naman, Yes po. naiisip mo ba kung paano ka babaguhin nung kasal in that maybe bilang wife na nga ay kailangan mas ipa-shine mo yung husband mo? May ganun ba? Mas sorry? dapat mag-shine siya sa'yo as you focus on the family? May ganun ba? Ako, ngayon hindi ko po alam pa, honestly, kung anong mararamdaman ko. Sabi kasi ng friends ko na kinasal na, sabi nila, ay, akala mo ngayon alam mo kung anong mangyayari sa'yo, pero pag kinasal ka na, magbabago lahat. As in, yung pananaw mo, pananalita mo sa asawa mo. Kasi asawa mo na siya talaga eh. Dati natatawag ko siyang asawa ko, pero sa ano lang, sa Team A, yung sitcom namin before, yung kung may role lang kami, katulad dito, naging asawa ko siya dito. Pero yung magbabago yung paano ko siya makita, yung pagtingin ko sa kanya, mag-level up pa daw. So, I'm excited. In terms of gusto ko siyang mas mag-shine sa akin, or kung ako ba, or mas magiging competitive ba, or whatever. Lumaki po kasi ako sa isang household na, na although hindi na ganun ngayon, sabi naman ng daddy ko, kung gusto mo ikaw dapat yun. Sabi ko, hindi eh, si Je pa rin, kay Je ako susunod. So, lumaki kasi ako sa gano'n na household. It's not for everyone, but lumaki ako sa, sige, sunod ka. Kung kunwari may anak ako, at tanongin mo yung papa mo, tapos sasabihin ng papa mo, tanongin mo yung mama mo, ako din yung masusunod pala. So, I honestly don't know. I'm not even sure if I answered your question correctly, because Pero kung kailangan, ready ka to let Gerald shine more? yeah! Of course, Do of course. more than you? Yes. Dati, katulad yung kwento niya kanina, yung ginawa niya yung kaka. Dati meron akong, bakit ganon? Bakit siya may bed scene? Ba't siya may ba't siya may... Artista yung jowa mo eh. Siyempre, kailangan, hello, huwag ka nang choosy, at least may work kayo. Diba? So, bago na rin po yung pananaw ko when it comes to that. So, if ever he would want to do another movie like that, go! Lalo kung, kasi yung pera niya mapupunta sa akin, di ba? So, kapag marami siyang ganun, maraming pelikula. Alam mo, dapat pumunta ka na dun eh. So, diba? Pinahaba mo lang. Pinakaugat nung... Kasi yung pera niya akin. So, gawa ka lang ng gawa, okay na pala. Last question ko kay Direk. Direk, mas madali bang gumawa ng adaptation? Dahil may beg na. Medyo mas madali siya because may blueprint na talaga. Siguro,
ang ano lang, ang challenge lang talaga is how do you make it somehow your own. Kung paano mo siya, syempre kailangan mo maglagay ng sariling flavor. Kumbaga parang, nandiyan yung paniniwala ko kasi na lahat ng director, bigyan mo ng same material, pero iba-iba kasi yung kalalabasan nun. And siguro yun yung isa sa mga naging challenge lang, how to make it my own. But in terms of the, medyo naging ano siya, naging mas madali siya creatively. Yun po. Thank you for your questions. That was Jojo Panaligan of Writer PH. Up next, we have Miss Dalia Antarvahal of Philippine Star. Tita Dali! Good to see you again. Yung character mo, Kim, no? Parang from the pan to the fire, yung nangyari, di ba? Dual role. So parang it reminds me of this quote, profound na. Parang two things reveal person's character when they have nothing and when they have everything. So, si Jet, di ba, hindi mo naman tinatago yung rags to riches na story. So, when you look back at your struggling days, anong nag-stand out sa memory mo? Sa akin. When you had nothing, ngayon you have everything na. Rags to road to riches. Pa rin eh. Still in the road. Wala pa sa riches. Wala pa sa riches. Pero yun po, ang naalala ko po dati, theater actor ako. Meron ng role sa theater. But pag kinuha ako na character actor sa teleserye, syempre hindi naman ako kilala sa TV industry. Alam lang nila, theater actor yan, reliable yan. So, yung hirap dati para makakuha ng trabahong ganun. At sumalang sa isang environment na hindi mo alam kung welcome ka ba o hindi. Kasi hindi ako naninisi ng mga tao, hindi ako naninisi ng produksyon, hindi ako naninisi ng kung sino man. But it's actually a system not just in the Philippines but also abroad. You have to know how to belong and you have to sell yourself not just before the project but while in the project. Kailangan ganun eh, binibenta mo pa rin yung sarili mo. So, siyempre nakukumpara ko dati ngayon, nakakapagbida sa pelikula, nakakapagawa ng Korean adaptation, Mexican film adaptation, nagna-number 1 sa Netflix. Samantalang dati, pag nabigyan ako ng isang linya, dadagdagan ko ng 2 words yan. Para ang dating ko, ang dating bibo. Yun, para sabi, alam mo, yung matangkat na maitim na yun, kunin natin uli yun ha. Kasi okay siya, pwede siyang maging assistant ni Johnny Delgado, hitman, killer. Mga ganyan naririnig ko dati. But it will always boil down to those experiences will actually mold you into who you are as an artist. Yeah, exactly. Yes. And what has fame taught you naman so far? Kim always taught me every night, no? Fame. Okay. Ano? Hindi mag-get, sasabi ko. Hindi ko na-explain. But si Kim, actually, ano kasi ako barkas talaga ako eh. Always aggressive in terms of desires and needs and wants. I always think that everything is not enough. Yung effort ko, tsaka kinukuha ko, laging not enough. Maganda na may katabi kang kagaya ni Kim na sasabihin lang sa'yo na you did a great job, that's enough. Hindi mo na kailangan maghangad pa ng kung ano. Or you're already enough as who you are. Maybe it's time for you to relax and chill and you give time for yourself. Si Kim po yun. Yan. Pero maganda yung answer, but yung question is, what has fame taught you? Hindi What has pain? Fame. What has Kim Pero taught hindi, me? okay rin yun. Thank you, sorry. Pain taught me to
Fame. Fame or pain? Fame, kasikat. Fame, oh sorry. Hindi ko marinig, sorry. Fame has taught me to balance yourself in terms of who you are inside fame and who you are outside everything else. So, meaning to say, masarap, ito lagi ko sinasabi, ang pagiging sikat ay makapangyarihan. Pag pumunta ka sa isang airport at nakitang ikaw ang sikat, kahit katabi mo bilyonaryo, nasa iyo ang importansya. Ganun kalaki ang kapangyarihan ng pagiging sikat at yun ay nakaka-addict. Kaya sa tingin ko lang naman, I'm not gonna be very political, but this is gonna be a political topic. That's why there are some artistas or celebrities that na tumatakbo sa pagiging politiko. Not about the money, but the power. That's what I think. Yeah. About Kim. Talino, no? Papakasalan ko din siya. Minsan lang matanong ng mga profound question yung Tita mga Dolly talaga. Tita Pag Dolly. Tita Dolly yung Oh! Nakaka naman ganyan. Inisip ko to habang nagsasagot kay. Wait lang. Okay. Tumahimik. May pressure kasi ganun yung sagot mo. Ako, tita, I think fame taught me to be more grounded and to look back to where and how I got to the place that I am now. Oh! Ganda nun. Yun na po yun. Thank you. Pinromp mo yun, no? Oh, pinromp ko. ChatGPT. If you want to, please tell me how to ChatGPT. Thank you.